Ang bawat kahirapan ay may katapusan dahil ang bawat dilim may liwanag ding parating. Yan ang literal na nangyari sa ilan nating kababayan sa Davao City na mga naging big time sa buhay. Mayroong nagkaroon ng resort, meron ding from sari-sari store, naging grocery at may nakapagpatayo pa ng bagong restaurant. Liliwanag palalo ang buhay ng mga Pinoy ngayong bagong taon dahil power is the key. Paganda ng paganda bawat taon ng kabuhayan ng ating mga kababayan sa Davao. Ang Engranding Resort na ito halimbawa pagmamayari ng isang barbecue vendor. Ang restaurant na dinarayo ng maraming customer, abay muntik na palang malugi ang negosyante. Pero biglang nakabawi. At ang sari-sari store naman na ito, ngayon mini grocery na sa probinsya. Ang owner nagsimula lang noon sa patinda-tinda lang. Lahat ng ito naging posible dahil sa sipag, determinasyon at sa pagkakaroon nila ng power. Yes, power is the key sa kanilang success sa buhay. Kuryenteng matagal na nilang hinintay. Heto ang kwento ng kanilang simula. Dating balot sa dilim ang ilang mga sityo sa Davao City. Walang supply ng kuryente. Pati tuloy kabuhayan ng mga residente doon, apektado rin at halos walang pag-asa. Isa ang mag-asawang Corina at Jojo na dumadaing ng husto sa kawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Ang pagtatayo ng negosyo sana ang inaasahan nilang mag-asawa para kahit papaano ay umangat sa buhay. Kaso, napurnada dahil walang kuryente. Working student po kasi ang husband ko. Galing din sa hirap. So, kailangan niyang kumayod para sa pamilya namin kasi hindi nga namin plinano ang lahat na mag-asawa ng maagay. Habang nag-aaral ako, iniisip ko araw-araw talaga na paano ko sila ibubuhay sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil maagang nag-asawa kahit hindi pa tapos sa pag-aaral, the struggle is real kay Jojo at Corina. Naramdaman nila ang hirap sa pera dahil walang mapagkakakitaan. Ultimo, pambili ng gatas ng kanilang anak, pinoproblema. Pursigido si Jojo na makatapos ng pag-aaral. Kaya dumiskarte ang asawa niyang si Corina na maliit na negosyong barbecuehan. Wala naman akong pera para makapag-start ng negosyo. So ang ginawa ko, nag-start lang muna ako na mayroon akong maliit na ipon. Yun po yung napuhunan ko sa pagbabarbecue ko. So wala po akong pwesto noon, ma'am. So sa side lang po ako ng road. Bawat araw na income ko, naglalaan ako ng at least 10% na nilalaan ko yun sa ipon. Bilang padre de pamilya, although nag-asawa kami ng maaga, siyempre gusto ko talaga na maiahon sa hirap yung pamilya ko. Tapos ayaw ko rin gusto na maranasan ng mga anak ko na ganon din sa amin. So kaya nga nagsikap kami na nagtulungan din kami sa awa ng Diyos. Binigay naman niya. 2015, nagsimula silang magtayo ng kubo-kubo hanggang ang maliit noong negosyo naging magarbong resort na ngayon. So ginawa ko siyang parentahan. So nung marami pong nagpo-post na maganda dito kasi ang view. And then ano po kasi dito, ma'am, pag-start ng siguro mga September to December, almost fogs na yan siya. Ang problema, maganda nga ang lugar, wala namang kuryente. Napipigilan tuloy ang pag-alagwa ng kanilang business. Nakaasa lang sila sa generator o di kaya'y mga solar panel. Bini-briefing na po na namin yung mga guests. Walang kuryente, solar panel lang po yung kayang naming mai-provide. So nakakahiya din talaga sa mga guests na wala kaming ibang maibibigay na amenities. Wala kaming pool, wala rin kaming video okay. Wala, as in wala talaga. Kasi pag gabi na
talagang madilim. Mili kami ng generator para at least may support sa solar. Yun nga lang, ang problema namin sa generator is sobrang mahal ng gasolina. Magastos po siya at tsaka maingay. So lumalabas po na break even na lang po talaga by end of the month. Problemang kuryente rin ang nagpagipit sa mag-asawang Mary Jane at Boyet. 30 pesos lang kada araw ang kinikita nila sa munti nilang sari-sari store noon dahil limitado lang ang kanilang pwedeng maitinda. Yun, doon namin kunin yung pagkain, sabon, ulam. Kulang talaga. Ginagawa na lang namin po yung yung kanin para may lasa naman. Lalagyan ko po ng mantika. Tapos yung mantika lalagyan po ng tuyo. Nakakaya kong i-recall namin yung buhay. Yung kasi itong dumididi sa akin yung anak ko. Tapos yung sabi ko tanghali na wala tayong makain. Hirap talaga, ma'am. Hirap talaga dahil hindi ka pinapansin ng mga kapitbahay mo, pababayaan ka lang naghihirap. Oo. Bilang isang father, sa isip ko, sabi ko, para makaahon sa hirap, papaarinin ko itong asawa ko. So, in-apply ko siya ng scholar. Kahit naging ganap ng teacher si Mary Jane, kailangan pa rin niyang kumita ng extra para mairaos ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Pagtitinda ang naisip niyang paraan para masolusyonan ang kanilang problema na nagsimula sa maliit na puhunan. Ang paninda namin noon, yung bigas, chlorine yung paglaba, yung sabon, mga shampoo, yun lang yung paninda namin noon. Pero yung iba, tulad ng tawas, wala na yun, yung mga tsitsira, wala na yun. Yung importante lang kasi kontiling puhunan Noon, dahil wala pa nga kuryente, wala kaming pagkukunan. Yung mga tao dito, kailangan nila ng malamig na soft drinks. Nagkaroon na kami ng soft drinks na paninda. Yung yellow po, bibili po kami doon sa mapula ng yellow. Ang binibili po namin 60 pesos bawat araw. Yung 60 pesos, dinadagdag ko yun sa yung pagbinta ko ng soft drinks, kaya napapamahal ang soft drinks dito dahil dagdag gastos po yung pagbibili ko ng yellow. Mahirap daw talaga ang walang kuryente. Limitado ang pwedeng itinda. Kailangan din nilang mag-generator sa ibang paninda. Pero dagdag pa ito sa gastusin, imbis na sanay tubo na. Makakagastos kami ng mga 4 na liters na gasolina. Iginapang din daw sa hirap ng isang restaurant owner ang kanyang pinapangarap na business. Sabi ni Chef Vince, suntok talaga sa buwan ang negosyo sa pagkain, lalo na kung walang kuryente. Pero inilaban niya dahil alam niya papatok daw ito balang araw. Ever since talaga nung bata pa ako, I really love cooking. So yun yung naging goal ko is to have a restaurant someday, which is ito na yun. Kapag restaurant ang negosyo, numero 1 kailangan at basic requirement ang refrigerator. Pero paano naman gagana ang ref kung walang kuryente? Electricity problem, yung number 1 issue or challenge namin is on how to store my protein, my seafood, and my vegetable. Obviously, you want to keep it fresh, and having no electricity, yan yung number 1 issue talaga. And then also during dinner service, we're in the middle of mountains. Not having an electricity is an obvious problem. And then also, the whole experience is hindi buo if hindi siya hindi ganun ka lively dito sa restaurant. Ito rin ang reklamo ng kanyang tita Aida. Solar panels din daw ang naging panandaliang kakampi nila sa kadilimang nararanasan. Mahirap talaga kasi umaasa kami sa lights, tapos although battery operated din yung solar, pero medyo mas maganda talaga kung like kung may power na siya, mas maliwanag yung mga ilaw. Unlike kung solar lang, limited din. So tapos ay yung mga yung mga ginagamit niyang mga kitchen equipment, so talagang hindi rin kaya ng genset, hindi rin kaya ng solar.
ang ganitong problema sa Barangay Baganihan, Marilog District at Barangay Salapawan sa Paquibato District sa Davao City. Ang binigyang solusyon ng Davao Light, katuwang ang Aboitiz Power sa kanilang sitio electrification program. Nagbigay sila ng maaasahan, abot kayang halaga at matatag na enerhiya sa lugar. Congratulations! Totoo ba? No barangay left behind. Lahat ngayon may kuryente na, lahat ang barangay sa Davao City. Yes, Ms. Corina, 100% na po tayo sa barangay electrification natin. Prioridad ng kumpanya ang economic change na hatid ng kanilang programang pagbibigay kuryente sa ilang liblib na lugar. Sustainable livelihood ang pinapangarap nila para sa ating mga kababayan na naghihintay ng tulong. Nauunsyami daw kasi ang asenso ng isang komunidad kapag walang kuryente. We believe that empowering these communities, we are transforming not only the lives of the people living that community, but the whole community and the nation as well. Dahil sa pagdating ng electric power o kuryente sa lugar na hindi noon abot ng liwanag, nag-shine din ngayon ang kabuhayan ng mga nagsisikap nating kababayan. Ang resort nila Corina at Jojo, may swimming pool na at videoke pa. Nagliliwanag na rin ang nooy madilim nilang negosyo. Si Mary Jane at Boyet, nakakapagtinda na ngayon ng soft drinks. May ref at freezer, laminate station, Xerox, CCTV. Ang restaurant naman ni Chef Vince, heavy duty na ang kitchen equipments, kaya mas lalong pinasarap ang mga putaheng alok nila. Other businesses would prefer to be in Davao City because of the quality of service that Davao Light is providing. Sa power na bigay ng Davao Light at Aboitiz Power, naging mas mabilis ang pag-abot sa magandang buhay ng mga Davaoenyos. Umpisa pa lang ito sa marami pang proyektong makabuluhan ang nakalinya ngayong 2026 ng kumpanyang may malasakit sa mga Pilipino. Kung kaya nila sa Davao, kayanin din nila sa buong bansa dahil abot kamay ang tagumpay kung may sipag, determinasyon at power.